Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Pumasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma. Sinimulan po natin ito nung pagdiriwang natin ng Miyerkules ng Abo. Nagpalagay tayo ng abo sa ating mga ulo at doon sinisimulan natin ang ating paglalakbay sa 40 araw na paghahanda sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Pagsisimula. Ngayon ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Meron tayong 5 linggo bago tayo pumasok sa mga mahal na araw. Pagsisimula. At sa pagsisimula, merong nililinaw sa atin. Saan nga ba patutungo ang ating paglalakbay na ito? Saan nga ba patutungo ang ating panahong ito? Ang patutunguhan po nito ay ang krus. Ang patutunguhan nito ay si Jesus. Ang patutunguhan nito ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga importante po na tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba ang magpapalakas sa atin ngayong panahong ito ng Kwaresma? Dahil 40 araw na paglalakbay, alam natin yung importansya ng 40 araw. 40, kaya nga tinawag na Kwaresma, galing sa salitang Kwaresma, 40, 40. At sa Biblia, importante po yung 40. 40 days si Moises ay nandoon sa bundok ng Sinai. 40 days na ang mundo ay nandoon sa ilalim ng tubig noong panahon ni Noah. 40 years ang bayan ng Israel ay naglalakbay patungo doon sa lupang pangako. 40 araw na kung saan si Jesus nandoon yung kanyang pagdinilay, nandoon yung kanyang pag-aayuno. 40. Importante po yung 40 para sa atin, sapagkat yung 40 ay paghahanda para doon sa isang malaking pagdiriwang. Paano ba at ano ba ang magbibigay sa atin ng kalakasan ngayong panahon ito ng Kwaresma? 3 bagay po ang nais kong pagnilayan natin. Ano ba yung nagpapalakas sa atin? Kayo ba? Kapag ba meron kayong haharaping mga pagsubok, ano ba ang nagpapalakas sa inyo? Paano ba kayo nagiging matatag? Ano nga ba yung nagbibigay sa inyo ng kalakasan? At magandang balingan po natin yung mga pagbasa natin ngayon at hayaan natin na ito ang sumagot doon sa katanungang ano nga ba ang magbibigay sa atin ng kalakasan ngayong panahong ito ng Kwaresma. Balikan natin yung ating pinagmulan. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At ang pagdidisiplina ng Diyos ay importante para tayo ay palakasin. 3 bagay, yung ating pinagmulan, ang salita ng Diyos, at ang pagdidisiplina ng Diyos. Una, ang pagbalik natin doon sa totoo at ating pinagmulan. Yan po yung sinasabi sa ating unang pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano ang bayan ng Diyos, inialay nila, inihandog nila, kung ano man yung kanilang bunga ng kanilang paghihirap. Yung unang bunga ng kanilang paghihirap, inilaan nila sa Diyos, sapagkat ito ay para sa Kanya. Nandoon na maliwanag para sa kanila na ihahandog nila sa Diyos yung nararapat sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng kanilang ikabubuhay. Ang Diyos ang pinagmumulan ng kanilang pag-asa. Ang Diyos ang pinagmumulan ng kanilang buhay. Ganun pa na ho, sa pagbalik natin doon sa ating pinagmulan, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At ganoon din po sa buhay natin, mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay. Kapag tayo ay umaharap sa mga pagsubok ng buhay, sana hindi tayo kung saan-saan bumabaling. Hindi kung kanino-kanino tayo humahanap ng kasagutan sa ating mga problema at suliranin. Bagkus, katulad ng mga tao sa unang pagbasa natin ngayon, babaling at babaling tayo sa Diyos. Yun po yung una. Pangalawa, sa ating ikalawang pagbasa ngayon, narinig naman natin si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma na sinasabihan niya ang mga taga-Roma na panghawakan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magsisilbing lakas nila sa paglalakbay nila sa buhay. Magandang tumigil tayo dun sumandali. Tayo kaya, nagiging kalakasan kaya natin ang salita ng Diyos? Baka mamaya po kapag lumaharap na tayo sa mga hamon ng buhay, kung saan-saan tayo bumabaling,
kung saan-saan tayo lumilingon. Subalit naririyan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Kailan yung huling sandali na pinagnilayan natin ang salita ng Diyos at ito ay nagbigay sa atin ng lakas? Yun po yung pangalawa, na magbibigay sa atin ng kalakasan ngayong panahong ito ng Kwaresma, ang salita ng Diyos. Kaya nga ang paanyaya sa atin, sana basahin natin, pagnilayan natin, isabuhay natin kung ano man ang laman ng salita ng Diyos. Teka, kailan yung huling sandali na nagbasa ka ng Biblia? Kailan yung huling sandali na nakinig ka ng salita ng Diyos? Kailan yung huling sandali na pinagnilayan mo ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan ngayong panahong ito ng Kwaresma. Pangatlo at panghuli, pagdidisiplina ng Diyos. Alam nyo, isa sa pinakamahirap na sitwasyon, lalo na doon sa mga schools, kapag mayroong napapatawag sa guidance, o kaya kapag mayroong napapatawag doon sa Prefect of Discipline's office. Kayo ba napatawag na ba kayo sa guidance office dati? Di ba? Nakakakaba, nakakatakot, lalo na kapag ipapatawag na ang inyong mga magulang. Pero bahagi ng pagdidisiplina yung mga bagay na yun. Bakit nga ba tayo dinidisiplina? Kung minsan yung mga kabataan, yung mga anak, ayaw na ayaw ng pagdidisiplina ng kanilang mga magulang. Pero mga anak, tandaan ninyo, kaya kayo dinidisiplina sapagkat una, mahal kayo ng taong dumidisiplina sa inyo. Nandoon yung pag-ibig, nandoon yung pagmamahal. Ayaw kayong mapapahamak. Itinatama kayo at idinalaan doon sa tamang landas. Ganun pala yung pagdidisiplina, no? At sa pagdidisiplina ng ating mga magulang, sa pagdidisiplina ng ating mga guro, ng pagdidisiplina ng mga nakakatanda sa atin, nandoon na tayo ay nalalagay sa tamang landas. At hindi lamang yon, na sa oras ng pagsubok, ang magbibigay sa atin ng kalakasan ay yung pagdidisiplina sa atin ng ating mga magulang. Ganun pala ho, ano? Na kung minsan kapag tayo humaharap sa buhay, lalo na sa mga pagsubok ng buhay, kapag hindi tayo na disiplina, bibitaw at bibitaw tayo. Malalaglag at malalaglag tayo. Madadapa at madadapa tayo. Pero kapag tayo ay laki sa disiplina, laki sa pagmamahal, nandoon na ito ay ating kalakasan. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon yung pagtutukso kay Jesus ng demonyo, yung temptation of Jesus. Sa loob ng 40 araw, nagugutom si Jesus at doon naroon ang demonyo at tinutukso siya. Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay ang mga batong iyan. Wow, parang very appealing, ano? Na sabihin sa kanya na nagugutom siya, kumain ka, ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo tinapay ang mga batong iyan. Nung pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Nung nandoon siya sa taas, sa taluktok ng templo, sabi sa kanya, magpatihulog ka at ikaw ay aalalayan ng mga anghel ng Panginoon. Subalit, mga kapatid, dito ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na sa harap ng temptation, ang dapat paghawakan pa rin natin ay ang pagdidisiplina sa atin ng Diyos. Disyerto. Tuwing kailan natin nakikita si Jesus na pumupunta sa disyerto? Kapag siya ay nagdarasal. Kapag si Jesus ay napapagod, ang pinupuntahan niya yung ilang at doon siya ay nagdarasal, nakikipag-commune sa kanyang Ama, pinapalalim yung kanyang ugnayan sa Ama. Ganun pala mo yung disyerto. Ang disyerto sa buhay natin, ito yung lugar na kung saan banal para sa atin, na kung saan nagbibigay sa atin ng kalakasan. Pero huwag mong kalimutan na dun sa disyerto, pwede ka rin tuksuhin. Nandoon din ang demonyo. Nandoon din ang tukso na nagsasabi sa iyo, huwag ka nang magdasal. Huwag ka nang magsimba. Huwag ka nang magpakabait. Huwag mo nang gawin yung pagdidisiplina na sinasabi sa inyo. Alam niyo ba, ngayong panahong ito ng Kwaresma, meron tayong tinatawag na discipline of Lent. Pagdidisiplina ngayong panahong ito ng Kwaresma.
At tatlong bagay yon. Ano yung tatlong yon? Prayer, fasting and abstinence, and almsgiving. Yung tatlong bagay na yon ay paanyaya para sa atin at bahagi ng disiplina ng Kwaresma. Bakit nga ba tayo nagpa-fasting and abstinence? Hindi para mag-diet, hindi para pagpayatin ang ating mga sarili, bagkus para maranasan din natin ang kagutuman na sa ganon tayo ay makatawag sa Diyos. Na sa ganon maramdaman din natin ang gutom ng mga nagugutom. Na sa ganon makita natin na tayo ay pantay-pantay sa patingin ng Panginoon. At kapag tayo nakadama ng gutom, tatawag at tatawag tayo sa Diyos. Lalapit at lalapit tayo sa Diyos. At yun yung prayer, yun yung panalangin, yung pagtawag natin sa Panginoon. At sa pagtawag natin sa Panginoon, makita natin na hindi lang pala ako ang nagugutom, hindi lang pala ako ang naghihirap, bagkus kahit ang aking kapwa-tao ay naghihirap, nagugutom, at dahil doon, kung ano man ang meron ako, handa rin akong magbigay. At yun yung almsgiving na tinatawag. At yun po yung discipline of Lent. Prayer, fasting and abstinence, and almsgiving. Tatlong bagay na kapag ginawa natin, ito'y magpapatatag sa atin at magbibigay sa atin ng kalakasan ngayong panahon ito ng Kwaresma. Natalikdan ang kasalanan, manampalataya sa mabuting balita. Tatlong bagay po ang pinagnilayan natin ngayong umaga, mga kapatid. Ano ang magbibigay sa atin ng kalakasan ngayong panahong ito ng Kwaresma? Una, balikan natin yung ating pinagmulan. Pangalawa, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. At pangatlo, ang pagdidisiplina ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Halina, sama-sama nating isabuhay